na nakaligtas ang isang barangay tanod matapos madamay ng paulanan ng bala ang isang barangay hall sa May Kawayan, Bulacan. Napatay din ang mga suspect nang makaengkwentro naman ng mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nakabulagta at wala ng buhay ang dalawang lalaking ito matapos makaengkwentro ng mga pulis sa barangay hall ng Barangay Bahay Pare sa May Kawayan, Bulacan nitong Sabado. Bago niyan, pinaulanan umano ng mga lalaki ng bala ang tanggapan ng barangay. Ayon sa isang tanod na nakakita sa pangyayari, sakay ng motorsiklo ang dalawang suspect nang bigla na lang silang walang habas na mamaril. Bigla na lang na bumulot ng baril. Sinabi sa amin, dapa. Hanggang sila nagpaputok. 3 minutes siguro. Ay, inintay ko na lang, baka tumama sa akin. Wala na. Tiyempo namang may pulis na nagpapatrolya malapit sa lugar, kaya nauwi ito sa engkwentro. Pagdating doon, nakita namin na yung isang gunman palabas ng barangay at pinuputukan pa yung barangay hall. So nung paalis na sila, nakita na kami, agad pinutukan din kami. So gumanti na kami ng putok. Dead on the spot ang dalawang suspect. Nakilala ang isa sa kanila na si Jerome Balyares, taga Caloocan. Blanko naman ng mga pulis sa pagkakakilanlan ng isa pa. Na-recover sa crime scene ang dalawang kalibre 45 na baril at mga magasin ng bala. Base sa salaysay ng mga nakita sa pangyayari, pasado alas 7:30 ng gabi nang mangyari ang insidente. Dalawang gunman mula sa labas ng barangay hall ang pinagbabaril ang mga opisina dito. Pinuntarya nila ang Peace and Order Hall, pati ang ibang mga opisina sa ikalawang palapag. Sa gitna ng putukan, tinamaan ng bala ang isang 65 anyos na tanod. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Naisipan pa sa mga opisyal ng barangay kung bakit pinaulanan ng bala ang kanilang opisina. Sa ngayon, wala akong maisip kasi wala naman akong inargabyado rito. Lahat naman pinapakisamahan ko. Kaya wala akong maisip kung bakit nangyari itong insidente na to. Patuloy namang inaalam ang motibo sa pamamaril at ang pagkakakilanlan ng isa pang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.